Good evening! Welcome back to the Boss Under Show. Ang show ng mga Boss Under. Ayan! So, ngayong gabi, meron tayong topic pero medyo pag-uusapan natin habang nagluluto tayo ng adobo. So, ngayon guys, Boss Under tayo eh. Nautusan tayo eh. So, sinabay na namin ang pag-vlog at saka ang pagluluto. Para mayroon naman kayong konting idea kung paano magluto ng adobo, ang Boss Under. Ito ang tawag dito is adobo cham. Adobo cham. Yan ang adobo cham ng Boss Under TV. Napapaturo ko paano magluto ng adobo kay Boss D. Pero, Boss D, ano bang pag-uusapan natin ngayon? Siyempre, pag-usapan natin na walang iba kundi ang ating pinakasikat na tao ngayon na pinag-uusapan dito sa apat na sulok ng mundo hindi ng Pilipinas kasi masyadong trending tong taong to, no? So, alamin natin kung ano ba talaga ang nararapat para sa kanya. Okay. Teka lang, sino ba yan? Actually, ayoko na dapat pag-usapan yan. Kaya lang, syempre, ang Boss Under Show, tulad lagi namin sinasabi, kapag may trending, sasaw tayo. Tsaka meron nag-message na bakit daw ganon. Actually, yung mga politics na ganyan, iniiwasan ng mga Boss Under yan. Iniiwasan namin yan, masyadong malalim yan, di kaya ng utak namin. Pero di bale, wag na natin pagtagalin. Ito lang naman, comment lang naman at saka pinagbigyan lang natin Boss yung D, mga tulad nga ng sinasabi request ko, ng mga natin. Ang sasabihin natin dito, again, ang opinion namin, pang sarili naming opinion. Yes. Okay? Pang sarili lang naman ito. So anyways, huwag na natin patagalin ang ating pag-uusapan. Ang kababalik lang! Kababalik lang ba? Welcome back sa Boss Under TV. Welcome back! The former mayor of Banban. Yan, magandang pag-usapan Mayor yan. Alice. Nakakaiyak yan, guys. Alam Alice mo, and habang ko ng sibuyas, naiiyak na ako eh. And then, ayun, Mayor Alice Guo. Okay? So, alam naman natin, no? Talagang laman ng balita ngayon talaga. Itong si Mayora. Si no? Mayora, masyadong malalim ang naging issue nito eh. Actually, talagang mabigat ang mga kinakaharap, no? Kinakaharap ni Mayor Alice Guo ngayon. Pero pag-usapan natin kasi was din kailan lang, no? Isang araw lang, no? Na isang araw o makalawa nung huli na siya. Makalawa yata yun eh. Oo, nahuli na siya. Nahuli na ang ating Mayora sa Indonesia, no? At binalik na siya dito sa Pilipinas. At una sa lahat, no, para may idea kayo, bumalik kami muna dito, Boss D. Ipapakita natin sa kanila. Panoorin mo muna short video in 3. Teka lang. 3, 2, 1. Shoot! Alhamdulillah ya Allah. What happened? Okay, let me change. Ayun. Nakakita nyo? Ano? Kung anong masasabi nyo dyan, ha? Guys. Konting kwento, no? Napanood nyo naman siguro sa mga social media, sa balita. So, nangyari nga, parang tumakas daw si Mayor Alice Guo, no? Medyo Nagtago. Ang based sa napanood ko, Boss D, no? Parang umalis siya, pumunta ng Singapore, pumunta sa Indonesia, bumalik ulit na Singapore, bumalik ulit ng Indonesia, at doon na siya. doon na siya pinaghahanap eh. Oo. Kasi nakikonek na tayo sa Indonesian government. Authority, oo. Oo. Medyo tunulungan tayo doon para makita daw si Pero Madam Alice, at the first place, Boss B, sa tingin mo, bakit ba
no? Bakit ba nagtago o tumakas o lumabas ng bansa Itong si Mayor Alice Go, no? Ex-mayor ang tawag nila, ex-mayor Alice eh. Former Mayor Alice Go. Oo. Sa tingin mo, anong dahilan? Sa tingin ko kasi masyado na siyang na-pressure siguro sa ano niya eh. Mhm. Sa mga problema niya eh. Parang siya yung nagiging ano ngayon eh, na siya yung din yung nadidiin eh. So kung may mga ibang involved, wala na tayong pakialam doon. Pero kasi siyang parang na-front eh. Ayos sa mga interview niya na napanood natin, no? Hindi naman bago yon. Sabi niya sa interview, parang may death threat ata siya. Sabi niya kay DILG secretary. Oo nga eh, yun yung sinabi So, niya na na Dahilan. kaya siguro siya nagtatago. Well, kayo ba? Ano ba sa tingin nyo? Bakit siya pumunta ng Indonesia? Bakit ano bang meron? Masasagot nyo ba yan? Ano bang masasuggest nyo dyan? Pero para sa amin, kanya-kanya kasi tayo ng Opinion, no? opinion eh, no? So, kung ako tatanungin, hindi ko pa masyadong huhusgahan si Mayora, si ex-mayor kasi meron tayong batas eh. Meron tayong dapat na Harapin, no? dapat nga harapin niya 'yon. Dapat meron batas na haharapin si Mayora kung natatakot siya. Bibigyan naman siya ng protection eh. Hindi rin naman siya pababayaan kahit na siya yung dinidiin doon. Sabi naman sa kanya, pinangakuan naman siya, huwag siya matakot sa threat. Tutulungan siya eh. Ako naman, ang opinion ko dyan, kung babalikan natin, sinasabi niya kasi sa mga interview niya or sinabi niya doon kay DILG, Secretary Abalos na tulungan siya kasi daw may death threat siya. Yun ang lalabas na reason kung bakit siya nagtago o umalis ng bansa. Sariling opinion ko lang, no? Para kasi sa akin, parang medyo mababaw yung dahilan na kaya ka nagtago or kaya ka lumabas ng bansa dahil sa death threat. Bakit nga ba? Which is kasi Nagdagdag ako ng bawang. which is kasi parang tingin ko kasi pag ibang bansa ka o sa ibang bansa ka nagtago, para 'di ba parang mas delikado ang buhay mo ron. 'Di ba? Kasi hindi mo kabisado yung lugar, ganyan-ganyan. So, compare dito na kumbaga dito lahat ng mga tauhan mo o may mga tulad nga sabi ni Boss D, mayroon kayong dito, security para safety mo, lalo na nasa mga hearing ka ng Senate, 'di ba? So, Iyon dapat ang iniisip mo. Hindi ka pababayaan din ng mga tumutulong sa iyo. May abogado ka naman eh. at ito, Boss D, may tanong din. Naniniwala ka ba na meron tumulong kay former Mayor Alice Guo sa paglabas ng bansa? Yan kasi yung Yung kumakalat. naging issue eh, no? May nagpinance sa kanya para Sabi pa patakasin siya. Sabi pa nga ni Mga Presidente, may Private people. gugulong dito, no? Oo, private people na tumulong sa kanya. Naniniwala ka ba doon? At anong masasabi mo doon, Boss D? Ako, ang masasabi ko doon, nakakapagtaka naman paano siya nakaalis. Kasi kung ordinaryong tao lang siya, or dadaan sa tamang proseso, pupunta ka ng airport, di ba? Ganon. Tsaka may warrant. Punta ka ng immigration. Anong tawag doon kapag may warrant ka? Hindi ka naka-freeze ka, hindi ka makakaalis ng Hindi bansa. kaya nga sinasabi ko, itong bawang na Kulang to. mo yung bawang. Yon ang Durog na. katanungan ng buong bayan. Kaya nagagalit ang mga Pilipino na bakit hindi niya hinarap. Although sabi naman ng mga abogado niya, mababa. Pero hindi yun, no? Hindi yun ang issue doon. Ang pinaka-issue doon, bakit siya umalis? Di totoo yun Boss D. Kasi kung ako yung normal na Pilipino na mag-iisip, yung pag-alis mo pa lang ng bansa o yung pagpayag mo na kumbaga tumakas kung halimbawa talaga may nagtumulong sa'yo, parang ginilty mo na yung sarili mo nun eh. Yun. 'Di ba? Kasi kung hindi ka Tama guilty, yun, Madam Alice. hindi ka alis eh, 'di ba?
Kumbaga, Bakit ka umalis ng... yun yung iisipin. Okay, hindi ko sinasabi na yun o ano. Yun ang in general, yun ang iisipin ng isang normal na Pilipino. Na kaya ka umalis, kaya ka tumakas kasi guilty ka. 'Di ba? Yun lang naman ay aking sariling opinion. 'Di ba? Pero hindi natin pwedeng husgahan dahil meron tayong batas na dapat sundin, 'di ba? Pero yun nga, sabi nga ni DILG Secretary, tutulungan siya ni Secretary as long as bukas sa Senate hearing. Bukas nga pala, abangan natin yan. Kaya may follow-up itong pinag-uusapan natin. Tama. May follow-up kami dito. Panonoorin natin yan, babantayan natin yan. Totoo, sa Senate hearing bukas, magsabi siya ng katotohanan to mga nalalaman niya, kailangan niya nang sabihin bukas sa Senate hearing. Kasi former Mayor Alice Guo, minahal ng mga taga-Banban yan eh. 'Di ba? Binoto nga yan eh. Kaya nga naging mayor nga. At saka nakakapanood ako ng mga videos, ng mga previous videos niya nung wala pa yung issue na yan kay Mayora. May mga videos siya na magaganda yung ginagawa niya eh. Tumutulong Meron ba? siya sa Totoo ba kapwa. yan? Oo, nag-donate siya ng simbahan. Ganun eh. May napanood ako mga ganong video niya. I mean, kung sakaling totoo man na patunayan na hindi siya Pilipino, 'di ba? Napatunayan na Chinese siya o niloko niya yung tao. Pero yung na-adapt niya na yung pagiging pusong Pinoy eh. 'Di ba? Siguro, yung pagiging matulungin. Kaya nila ganyan. nagawa yun, late register. Siguro, Hindi natin masasabi kasi Oo nga, talaga kasi yung mga usapan kasi na sinasabi nila na nagtayo sila ng business dito kaya ganun. Kaya- Pasa-pasa na. hindi kaya ganyan yung lumalabas kasi yung mga unang hearing ni Miss Alice Guo hindi kasi Ano ganun ba ka yan? hindi ganun ka-establish yung mga sinagot niya kasi, 'di ba? Yung mga tanong doon sa Senate hearing, hindi niya na-establish yung mga tamang sagot. Yung Oo nga eh. dapat niyang isagot. Okay, kaya kasi may mga simpleng tanong doon na mapapatunayan Pilipino. For example, di ba, hindi naman bago sa inyo, pinapakanta siya ng pambansang awit, Oo hindi nga niya eh. kabisado. Yun yung may mga- Especially, nasa government siya nagtatrabaho, tuwing Lunes, di ba, sa government, tuwing Lunes, flag ceremony Flag yan. ceremony yan. Pag Biyernes, flag retreat yan. Kailangan na ma-attend ka ng ganyan no? Imposibleng hindi mo alam din kasi. Ngayon, sa akin, opinion lang ulit to Hindi namin sinasabi na Chinese talaga yan, ganyan-ganyan. Hindi. 'Di ba? Wala makakapagpatunay kundi yung batas pa din. Hintahin natin yan at lalabas din ang Iikot katotohanan. pa rin sa na yan. batas yan. Siguro kung meron kang haraping kaso, yung iba naman available naman So bababa din. So kailangan talagang humarap. Madam Alice, kailangan mo rin talagang humarap. At patunayan mo rin yung mga sinasabi ng ibang umuusig sa'yo, patunayan mo kung meron kang pagbabayaran, kaya mo naman sigurong pagbayaran. Para, alam mo, mahirap din yung meron kang dinadala lagi sa Tsaka puso bata mo. pa to You're so Bata young, pa to. You're so young. Bata para pa to. I mean, harapin mo yung mabibigat na kaso na yan. Sabi nga ni Senator Hontiveros, 1,000, parang 1,000 years. Pero malay natin, mabait naman Alam mo naman ng Diyos, wala namang kinakampihan yan. Totoo yun, Kung no? meron kang haharapin, may gagabay din naman sa'yo. Kahit sino ka pa, kahit Chinese ka pa, kahit Muslim ka pa, kahit anong lahi mo. ka. Yeah. Meron ka rin naman Diyos na sinasamba. Tinanggap ka ng mga taga-Bamban, di ba? Tinanggap ka naman. Nanalo ka bilang mayor ng syudad ng Bamban, di ba? Ibig sabihin, may mga taong pa rin na naniniwala sa'yo, di ba? Ako sa Ngayon, akin umiral sa akin as a makatao lang hindi ko naman sinasabing na marami siyang kasalanan. So lahat naman ng tao may kasalanan. May kanya-kanya lang na lalo sa mundo ng politika, Ay, sus, i-mention ko yan. grabe yan. Kailangan matibay yung dibdib mo dyan. Marami kang babanggain dyan So, ang lalabas pa rin dyan yung katotohanan. Siguro Kung ano man mangyari sa'yo, kung ano man yung maging depende sa mga isasagot mo sa mga susunod na hearing, di ba? kailangan Kailangan talaga siguro, boss din, magpakatotoo na kung ano man nalalaman niya, kung ano man, kung ano yung nasa puso mo. kung sino yung mga nasa
taas niya o sino man Kasi yung wala namang mga pinag-usapan dyan, pogo lang naman yung kaso dyan eh. Kumbaga, ibig sabihin eh, kung sino man mga pribadong tao na kailangan ng isiwalat para sa akin hanggat di mo sinasabi yan, lalo lumalalim yan, parang ingro ng kuko yan eh. Habang kinuukit-ukit yan, lumalalim yan eh. Yun ang sinasabi ko, no? Kung mababawasan, bawasan na. Kaya, alam mo naman, madam, ano ka rin naman eh, siguro may kinatakutan ka rin naman na Diyos eh. No? Oo. So, Ngayon, ang pinakamaganda dun, magsabi na ng katotohanan. Actually, hindi ko naman sinasabi na nagsinungaling siya sa mga unang hearing. Ang ibig ko lang sabihin, kung may nalalaman siya pa, sabihin niya na. 'Di ba? Kung may pumoprotekta sa kanya sa ibabaw o tingin niya gusto magpapatay sa kanya, sabihin niya na. Hindi lang sabihin niya, mag-name drop na siya. mabigat yan. Kaya Pag sa name drop sobrang ka na bigat- bukas, aabangan namin yan, Mayor. Siyempre, chismos kami. Okay, Boss D. Ngayon, pumunta naman tayo sa mga, kahapon lang to nakita ko to. Talagang galit na galit ang mga tao sa social media nung nakita itong mga selfie na to, yung mga selfie ng mga Ay, yun. government, agencies, Oh, no, Junjun! No, Junjun. Diyan, no? Napapaiyak ako sa sibuyas at saka sa bawang na hinihiwa Ayan. ko eh. No? So, nakita natin Ako, makain naman ipa-flash ng ko dyan, tubig. may pa-flash ko dyan yung mga pictures tsaka some videos yung mga... Paano, ipaplas naman natin. Panoorin nyo to. Oh, in 3, 2, 1! So, ayun, napanood niya. Ayun! Makikita nyo ba yun, mga boss under? Okay. Okay. So, ayun na nga, no? Kahapon trending at marami nagagalit sa social media, Boss D, Kaya nga Yung eh. mga, Medyo... government personalities na nagpa-selfie o parang good vibes pa na nagpa-picture kay kay Madam Alice, no? Madam Alice na siyempre hindi mawawala na mga magtatanong, no? Mga nakakita. Maraming nag-react sa nangyaring yon. Parang ang sinasabi nila parang hindi naman appropriate na magpa-selfie ka na good mood, good vibes ka sa isang seryosong usapin. Ano? Anong masasabi mo doon, Boss D? Nako, ang masasabi ko dyan, kung napanood ko yung video na yan, dapat dapat hindi ganon na kung ano man yung nyo kay Madam Alice, siguro naging professional sila ron no? Naging Yun na, tama yung sinasabi mo, Boss. professional sila ron. Boss Tapos D. hindi na nila hinarap yun sa mga ganun parang nabigyan pa ng VIP masyado, no? Oo. Kasi Tsaka parang parang sumabay sila sa mood ni Madam Alice, no? Guo. Pakita mo sa mga videos. ako tingin ko maraming mga Parang nagagalit dun sa issue na yun sa trending na yun na Parang picture ang na saya- yun. Parang ang saya-saya pa. Sabi nga ng iba parang ikaw na yung kinasuhan na blooming pa rin hanggang ngayon, no? Bagong gupit Pero tama si Boss D, no? Sasabihin ko. Talagang parang inappropriate kasi. Kasi number one, yung usapin is seryoso. Okay? It's a serious case na haharapin ni Madam Alice Guo. And knowing na ikay isang sikat na personalidad o isang government personality or sa isang agency, and then makikita ng taong bayan na ganon. Okay? Oo Kasi nga pag nagtatrabaho ka sa ganyan, lalo na head ka ng isang agency, dapat ikaw yung nasa pinaka high level of professionalism. Yun yung tamang word ko para dun 'Di ba? Sa lahat ng bagay, lalo na sa ganyang usapin. 'Di ba? Kasi Kaya parang nga. it's unprofessional, no, mga kababayan. Para sa akin parang it's unprofessional yun, Boss D, na
makikita na, selfie ka doon sa isang may kinakaharap na kaso na parang walang ginawang, alam mo yon, although hindi pa naman siya nakakonvict or what so, na kumbaga, yung issue is malalim, may nagpapaselfie ka na parang masaya, na parang walang nangyari. Alam mo yon, ano bang purpose nun? Bakit nyo ginawa yon? That's number one. At itong mga tao na to, na yung mga nasa agency na to, hindi lang to basta-bastang tao, mga head ng mga agency, mga sikat na personality to. Di ako tingin ko naman siguro dyan, nung time na yan, nandun na, siguro binigyan lang nila si Madam Alice ng kumpiyansa na huwag matakot. Tingin mo, strategy to? Hindi Para naman. maging comfortable si Para Madam maging Alice? ganun lang kasi, siyempre, inaamon natin para pumunta dito yan, no? So, para harapin. Para Kasi magsabi na ng totoo? Kasi kung tatakutin nyo pa yan, bibigyan nyo ng mga reaksyon na hindi maganda, diba? Yung baka lalong hindi. papuwersahin nyo, sumama ka dito, diba? Ano yan medyo, siguro yung strategy ginamit nila is, Pero may point. However, sa akin lang, Boss D, no? Total, magkaiba naman tayo ng opinion, no? However, alam nila na nakakalat ang mga cameras, mga nagbibideo. Kung gusto talaga ganun gawin nilang strategy, pwede naman off-cam yun. 'Di ba? Kung talagang legit yung gusto nilang maging comfortable. to si tingin ko Madam dyan, Alice. natatakot lang na siguro Pa-selfie din kami, ha? baka Biro siguro lang. deep inside, natatakot dyan. Tao lang naman yan si Madam Alice, eh. Actually, habang pinapanood ko yung mga videos niya recently, no, medyo parang naghahalo din talaga yung awa ko tsaka yung na pag-iisip ko na ano ba no? Kaya ako naawa kasi ang daming, alam mo yun, ang daming kinaharap ng tao at some point, no? Parang, kasi sabi ko nga kanina, mga napanood ako ng videos bago pa lumabas yung mga issue na yan. Yung mga nakikita nyo ng mga pangiti-ngiti ni Madam Alice Guo, yung mga ganyan-ganyan, yung parang masaya pa, ang kabaliktaran nun, ano lang yun, ang tinatawag ang pinakamagandang word dyan is poker face. Alam nyo yung ibig sabihin ng poker face? Masaya siya, nakangiti, ganyan-ganyan. Pero deep inside, Ayun ang sobrang sinasabi ko. problemado ng tao na yan. Sagad-sagad ang problem niya. Gusto na niyan umiyak, ganyan-ganyan. Kasi babae yan, number one, emotional yan, di ba? Siguro, tandaan natin na yung mga ngiting ganyan, kabaliktaran. May takot din yun. May Kabaliktaran natatakot din yun. Sa totoo nun, yung ngiti na yun, kabaliktaran nun. Siguro Sobrang takot na yun, sobrang iiyak na yun. Tingin Kaya lang- nyo ba nakakatulog si mayor niya, si ex-mayor? Nakakatulog ba ng maganda yan? Kahit sino Nakakumpleto ba ang tulog niya? Kahit pag ganun-ganon? Ako, sa Diba? dami ng problema nakakapin. Totoo yan, maraming mga, hindi naman bago na maraming mga politician ang naging laman ng mga ganyang klase ng kaso mga previously, di ba? Pero yung mga lalaki yun di ba? Kung ano man ang mangyari, no? Isa lang naman ang hiling ng mga kababayan nating mga Pilipino, malaman ang katotohanan. Yun, Diba? dapat. Malaman ang katotohanan. Lumabas na ang mga taong nasa likod niyang mga issue na yan sa Pogo. Paano ba nagkaroon dyan? Sabihin nyo na yung mga tao, i-drop name nyo na kung kailangan i-drop name para sa ikauunlad ng Pilipinas. Alam mo yun? Tama yun Huwag nang patagalin ang issue. Kung may nagkasala, huwag nang palalain social media, huwag nang paikutin pa. Hatulan kung may pagbabayaran, bagbayaran. Tama yun. Kasi gusto ba natin na, na... Madami pa tayong haharapin problema ang Pilipinas, hindi lang naman kila Madam Alice. Hindi, kung totoo yun na mga ibang lahi ang kumokontrol sa inyo dyan, sa kaya ka nandyan sa sitwasyon na yan, Mayora, sabihin mo na sa mga hearing ng mga personalidad ang katotohanan kung bakit ganito, kung bakit ganyan, ito yung tao, ito yung naging bayaran, 'di ba? Ngayon, kasi baka pwedeng maging niya pa yun 'di ba? Kung sasabihin niya ng mga tao na yan, kung sino man yung mga yan, pwede pang anong tawag ba doon, Boss D? Yung para maaligtas na siya sa kaso kung magpagsasabi ng katotohanan. Di ba? Mabawasan yung niya. Oo, di ba? Parang magiging accessories of the crime na lang siguro. Oo. Parang ganun. Tapos main
witness ang lalabas sa kanya, di ba? Boss D, tama ba yun? Siya yung magiging main witness. Di ba? So, ay ganun. Aabangan natin yan, ha? Sa mga susunod na Senate hearing. Bukas. Excited na kami mapanood Anong yan. date ba yun? September... Bukas na yan. Kaya nga, September 9. Oo, September 9. So, September 9, panoorin 2024. Papanood natin yan. Saan ba siya unang abangan natin. Sa Senado ba? O? Sa Senado. Okay. Actually, ang lumalabas na issue, actually, dapat nga ito pag-uusapan din natin na saan ba dapat siya i-detain. Diba? Pero no matter what, hindi na natin patatagalin. No? Wala tayong pakialam Kahit doon, saan no? pa siya i-detain. Diba? Wala tayong pakialam Ang doon. end point niyan is kailangan sa kahit saang hearing man niya sa Congress, sa Senate, sa Judiciary, dapat magsabi na lang katotohanan. Bibigyan naman ng protection yan, sigurado. Yung mga nalalaman. Dasal ka. Kung gusto mo nang sabihin lahat ng nalalaman mo, sabihin mo na. Nandiyan ka na rin lang. Isisid. Nandiyan Oo, ka tama na. yun. Nandun na siya eh. Nandiyan ka na. Umalis ka na, tinatakas Nakabalik ka na uli nakabalik dito. ka na, nahuli ka na. Tutugisin ka eh. Sabihin Pagka mo hindi na. ka pa rin, kahit nasa Amerika at ibang lugar ka pa pumunta, Tama yan. tutugisin ka pa rin. So, Tutugisin ka pa. Nandiyan ka na, madam. Abangan nyo guys sa susunod naming content Oo. ha. Meron pa tayong isang kailangang hinahanap. ayan. Ayan, abangan nyo. Hindi muna ako mag-name drop. Tapusin ko muna tong adobo cham ko. Nasaan kaya siya? Baka nasa bundok? Marami nang nagko-comment din sa atin noon eh. Na ganun, hindi ko muna pinapansin yan. No? Marami Abangan natin nagsasabi. yan, Malalim na usapan din yan ha. Baka alam nyo kung nasaan, sabihin nyo 10 million kasi yun eh. 10 million. Yeah, wag na yun. Wag mo nang rin yung mga ganun. anyways. Bakit yun? Anyways, no? So, yun lang mga Boss Under, no? Salamat, maraming salamat sa pakikinig sa aming mga usapin dito sa Boss Under Show. Ang show ng mga boss under. Ayan! So, Yan. Nakapagbigay na naman po kami ng konting Uy! paalala. Teka lang Boss D, bago natin tapusin ang ating usapin, no? Pasalamatan muna natin ang mga susugid nga pala, nating yung mga- subscribers, guys, yung mga nag-comment Mga sa nag-comment. previous videos namin. Maraming salamat. Maraming nagbabash, maraming positive, negative, pero lahat yan, pinasasalamatan namin. Salamat sa inyo. Thank you so much. So again, uulitin ko, lahat ng sinasabi namin dito, ay, sarili naming opinion. Opinion lang naman. Okay, disclaimer, sarili Kayo naming din, may mga opinion din naman kayo. Hingin namin ang mga opinion nyo. Huwag nyo kalimutan i-comment kung Comment ano lang. ang masasabi ninyo sa mga usapin na yan. Okay? Malalim Open yan. yan lahat. So, meron ka ba isi-shoutout bago matapos to? Yung kaibigan ko talaga, na wala naman ako talagang kaibigan, giisa na lang to, si Boss Under Jerry Edralin. Kamusta ka na? Ang tagal natin din nakita dahil, tsaka congratulations nga pala sa'yo Boss Jerry. Congratulations Ayan. sa'yo. Hindi ko na sasabihin kung bakit, alam mo na yon. Yun, ako, shoutout ko mga kamag-anak namin sa Canada at sa US ha. Shoutout sa inyo dyan at saka yung mga kaibigan ko dyan sa sa Bulacan ha. Shoutout nga pala. Agoncillo, Edilberto, yan. Mabuhay kayo. Thank you sa pag-subscribe, panonood ng aming mga Kay Madam videos. Angie. Bakit naman? Ayun. Wala kaming pang-vlog, camera. Bakit naman? Anyways, so Angie, at saka kay RJ. Ingat kayo dyan sa Canada at saka sa US. yan, shoutout sa inyo. So, ayun lang guys, no? Again, maraming salamat. Do not forget to subscribe our YouTube channel, Boss Under TV, at aming mga iba naming social media accounts. Just type Boss Under. Don't forget to subscribe. Do not forget to share and like. Okay? Comment, share, and And like. Okay? So, Boss Under TV. True. Tapos, bago matapos ito, iiwanan muna namin kayo ng aming pinakamalupit na kasabihan. Ayan. Kapag boss under ka, behave ka, magluto ka. nako. So, yun lang. Ang ganda Thank lang. you so much. Bye! Boom!